kalalabasan ng bagyo bukas ng umaga ay nasa coastline ng Ilocos Norte or Ilocos Sur. And Friday ng umaga, nasa labas na yung mata ng bagyong Lawin, nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Patungo ito sa China. So ito ang mga lugar kung saan nasa ilalim ng tropical cyclone warning signals. Yung pula, ito yung under signal number 4. Yung kulay, kulay brown ay signal number 3. Yellow, signal number 2. Dito naman, yung kulay navy blue ay signal number 1. So, ano pa yung mga lugar nun? So, signal number, tropical cyclone warning signal number 4. So, inaasahan po natin na from yung lakas ng hangin, from 171 up to 220 kilometers per hour, inaasahan po natin in at least 12 hours. So, ang lugar po dyan ay yung Southern Cagayan at Isabela. So, signal number 3 naman, inaasahan pa rin natin ang lakas ng hangin ay mula 121 hanggang 170 kilometers per hour. Inaasahan po natin in at least 18 hours. So, ang mga lugar po niyan ay yung rest of Cagayan, Apayao, Ilocos Sur, Mountain Province, Ifugao, Quirino at Northern Aurora. Signal number 2 naman, kung saan ay inaasahan natin lakas ng hangin, from 61 hanggang 120 kilometers per hour in at least 24 hours. So ang mga lugar nito ay yung Calayan Group of Islands, La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Nueva Ecija, rest of Aurora at Tarlac. So signal number 1 naman, ito yung inaasahan natin na lakas ng hangin mula 30 hanggang 60 kilometers per hour in at least 36 hours. So ang mga lugar nito ay yung Batanes Group of Islands, Zambales, Pampanga, Bulacan, Bataan, Northern Quezon kasama Pulilo Islands, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. So yung mga lugar po na under o sila ng signal number 4, 3, and 2 ay makakaranas ng masungit na panahon at babala po sa storm surge o yung malalaking alon dulot ng bagyo. Yung sa mga ating kababayan na nakatira sa coastal areas. Samantala yung mga lugar po under signal number 1 ay makakaranas po ng pag-ulan at pagbukso ng hangin. And babala po sa ating kababayan, lalo po sa signal number, maapekto ng bagyo. Maging alerto po tayo sa posibleng pagbaha and pagguho ng lupa dahil inaasahan po natin na malalakas na ulan, moderate to heavy to at times intense rains ang dala ng bagyo. So ipapakita ko sa inyo ang forecast rainfall. Ito yung 24-hour rainfall from GSM, Global Spectrum Model. Isa sa mga tools na ginagamit mo namin, ano bang inaasahan natin na ulan, ano yung mga lugar na makakaranas ng mga mahina, malalakas na pag-ulan. So, bigyan pinsin po natin itong nasa loob ng red square na ito yung lugar sa northern at central Luzon. So, makikita ang meron dito sa Tuguegarao, ang amount of rainfall ay halos 130 millimeters. So, ito yan ay moderate rains, inaasahan po natin. Ito yung kaninang 2 a.m. Ngayon, coverage mo niyan ay hanggang 2 a.m. bukas. So, Wednesday, 2 a.m. Tapos bukas, 2 a.m. Thursday. So, ito yung total forecast, total rainfall. So, malalakas ang pag-ulan, mostly moderate sa northern and central Luzon. Sa Metro Manila, dito banda, ay mahina pong ulan. So, bukas ng 8 o'clock ng umaga, 2 o'clock, 2 o'clock po yan, hindi ko na bago. So, 2 o'clock ng umaga bukas ay Thursday, hanggang 2 o'clock ng umaga Friday, meron tayo nakikita ng malakas, light to moderate rains na lamang po. Kasi inaasahan natin na by Friday,
early morning ay nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, yung si Bagyong Lawen. So ito magiging daming ulan. Inaasahan lalo po sa Northern Luzon na bahagyang hihina ang ulan. Pero may nakita tayo sa bandang extreme Northern Luzon tulad sa Ilocos Province dito at ganun din sa Tuguegarao and sa Baguio sa may Northern Luzon, may mga light to moderate rains. Pero sa Metro Manila, dito banda, ay ito yung Metro Manila, mahina pong ulan. So ito naman isa pang representation kung alin mga lugar na makakaranas ng more than 100 millimeters. So ano bang ibig sabihin yan? Kasi ito yung tinatawag namin threshold kung saan magti-trigger ng flash flood and landslide. So yung kulay pula, ito yung for October 19. Kulay pula po yan, parang 100 to 200 millimeters. Tapos yung kulay violet, more than 200 millimeters. So ang ibig sabihin po niyan, in layman's, kung 100 to 200, yan ay moderate to heavy. Pag more than 200 millimeters, yan po ay heavy to intense na pag-ulan. So ngayon, inaasahan po natin yung araw, may malalakas na pag-ulan. Moderate hanggang intense na pag-ulan. Dito sa Isabela, Cagayan, meron din sa Benguet, meron din sa Apayao. So, mostly sa Northern Luzon, asahan po natin. Bukas naman, halos buong Northern Luzon ay inaasahan po natin na merong moderate to intense na rains. And this October 21, meron pa rin tayo na malalakas na pag-ulan sa Northern Luzon. So, babala po sa ating mga kababayan na itong pinapakita nito ay magkakaroon po, magti-trigger po ng landslide and flash flood. So ano po inaasahan natin? So maring ngayong hapon, mag-raise po tayo ng Tropical Cyclone Warning Signal number 5. Dahil sa inaasahan po natin na lalakas itong bagyo, magiging super typhoon. And inaasahan pa rin natin ang storm surge, yung biglang malaking alon, dulot ng bagyo. Ang taas ng alon ay aabot hanggang 5 meters. Saan po yun? Ito ay sa coast ng Cagayan, kasama ang Calayan Group of Islands, Isabela, Northern Aurora, at Ilocos Norte. So yung within sa diameter ng bagyo, which is 700 kilometers, moderate to heavy rains at times intense. Yung intense rain, doon mismo sa malapit sa gitna ng bagyo o sa eye wall. Kasi doon sa eye wall, doon po ang pinakamalakas na hangin kung saan aabot ng 220 kilometers per hour at doon din palang malakas na ulan, which is intense na ulan. So ano pa inaasahan natin? Kailan magla-landfall? So maaari pong mayang gabi, late tonight, 11 p.m. Yung mata, yung binabanggit ko, yung mata ng bagyo ay magla-landfall sa Cagayan, Isabela, ang mayang gabi, 11 p.m. or tomorrow early morning, posible po 2 a.m. And then after ng Cagayan, Isabela, dadaan sa Apayao at dadaan sa Ilocos Norte. And then sa dagat na. And maaari pong bukas ng gabi or Friday early morning, yung mata ng bagyo inasa po natin nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. So ngayon, ay maalon po hanggang sa pakaalon ng ating karagatan sa eastern seaboard ng Southern Luzon, yung sa bandang Bicol Region, and northern at eastern seaboards ng Samar. So wag muna tayo pumalaot dahil delikado po at dahil sa malalaking pag-alon po doon kung saan ang taas ng alon doon ay hanggang 4.5 meters. So ito na po ang ating update sa Bagyong Lawin. May mga question po tayo? Well,